Si Congressman na Pulong Duterte, mga kababayan, paimbestihan sa Kongreso. Bakit na niya, Mr. Maravillas? Dahil daw sa bilyon-bilyon pesos na allocation sa kanyang distrito. O yan po yung balita dito sa Politico News. Davao Holy Land no more. Saldico digs into reports of Paulo Duterte's 51 billion pesos district allocation. Yan po si Saldico. Siya, mga kababayan, yung chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso. Taga rito sa amin sa lungsod ng Legazpi. Siya yung Ako Bicol Party List representative and chairman ng powerful committee sa Congress, yung House Appropriations Committee. Biglang nasili po yung bilyon-bilyon. Ano niya, Mr. Maravillas? Questionable ba yung allocations? Ganon po yung lumalabas dito sa balita. But before ko ibigay sa inyo yung full story kung ano ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel sa ibang bansa, pwede na kayo magpabook dito sa opisina namin sa Colossal Fitness Gym para makamura po kayo, makatipid. Pati po sa mga hotels, nagbo-booking po kami online. May Paymaya kami rito at may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming brand new Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. At na-set up na rin po yung bago naming mga gamit sa gym. Yan po, mga kababayan. May treadmill na rin po kami. Isang truck pong malaki yung dumating. Kaya punong-puno na yung aming gym po. Ayos na niya, Mr. Maravillas. Balikan natin yung ating kwento. Talaga niya pala, Mr. Maravillas, matindi pagdating sa yung pamilya. Hindi lang pala niya sa confidential funds at yung vice presidente, pati niya yung kapatid na si Pulong. Bilyon-bilyon. So yan po ang balita ngayon. Sabi diyan, House Committee on Appropriations Chairperson Congressman Elizaldico investigates the alleged 51 billion allocation nitong si Davao City Congressman Pulong Duterte sa distrito ng kanyang pamilya during the term ng kanyang tatay, revealing potential financial discrepancies and raising questions about fund distribution. Kung dito sa Bicol, mga kababayan, ang tawag niya, nakagulpi. Jackpot niya, Mr. Maravillas. Tumiba ng pondo o di ba nung panahon ng kanyang tatay, panahon ng pandemonyum. Matindi yung allocation sa kanyang distrito. Bumuluwak ng pera po. House Committee on Appropriations probes reported 51 billion allocation. Chairperson Elizaldico expresses concern stating he is verifying the substantial amount and its implications. Representative Duterte claims 2 billion worth of projects were removed by the House leadership, sparking controversy over budget allocations. Nagreklamo kasi, mga kababayan, si Pulong last week na kinaltasan siya ng 2 billion. Ayon, nakalkal tuloy yung 51 billion. Paano hindi siya bawasan na sobra-sobra na pala yung naibigay sa kanyang distrito noong panahon ng kanyang tatay?
Bumaba ng kwarta, 51 billion. Yung nakalkal ni Saldico. What? You see? Yeah, sabi po ni Saldico, this is so much. That is so much yan. 51 billion. Wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99% itong 51 billion. Mukhang totoo yan, sabi ni ko. Sa bagay nung 18 Congress ay narinig ko na yan na napakalaking pondo ang na-release sa South, sa Mindanao, especially Davao. Tawag daw dyan, Holy Land. Siyempre mga kababayan, yung tatay Pangulo, kaya nakakapagdikta. At siyempre yung speaker noon hawak ng Pangulo. Kaya ganon mga kababayan. Wala naman makapag-question yan sa Kongreso. Ang average 500 million to 1 billion. Pag 2 billion, 3 to 4 billion, medyo sacred cow na yan. Pag ikaw congressman, kasi ordinarily, 500 million yung allocation to 1 billion, anya. Pero pag special ka sa Kongreso, umawa ka ng mga matataas na posisyon, so you have 3 to 4 billion. Pero yung 51 bilyones po, 51 billion talagang matindi. Kung 4 billion nga po, sacred cow na yung tawag, di ano ang tawag sa 51 billion? Kaya nga ang tawag sa Davao, Holy Land. So sabi rito, in a Facebook post last week, Duterte said that some 2 billion pesos worth of projects intended for his district were removed by the current leadership of the House of Representatives. The allocation, he said, was included in the 2024 National Expenditure Program but was not included in the 2024 General Appropriations Act that Congress approved. So sabi niya mga kababayan sa kanyang Facebook post last week, I also would like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for Davaoenos this year, sabi ni Pulong. Ang rason nito mga kababayan, kung matatanda natin, dahil po sa kumontra daw siya dito sa isinusulong na People's Initiative. Tapos sabay banat na hindi niya ako luluhod sa inyo. O ito yung post niya, mga kababayan, January 10, hindi ako lulod sa inyo. Paulo Duterte Blast House, leaders for 2 billion cut in Davao budget. Tapos sinabi pa na may narinig daw siya na pati yung mga senador sinabihan na wag bibigyan ng pondo. Sabi nga ng aming kasama po na si Tito Benji Contreras, ilan anyang senador ang galing sa Davao? Taga Davao, si Bungo, si Senator Bato. Kaya ba yon pagsabihan na huwag bigyan ng pondo yung Davao? Taga doon yun. At very close sa kanila. Mga tao nila. Ito yung post ni Pulong. To all congressmen anya ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Kawawa is yung mga Davaoenos na bumoto kay PBBM. Sabi pa ni Pulong, hindi ako luluod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang piking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoenyo. He stressed. Yung piking Panginoon, referring to Juan siguro, Speaker Martin Romualdez. Bumuelta ngayon mga kababayan si Saldico. May 51 billion niyang allocation sa inyo nung panahon ng tatay ninyo, tatay mo. O ngayon mga kababayan, papaimbestigahan ng Kongreso yung sinasabing sobra-sobra na dumaloy na kwarta sa mismong distrito ni Pulong noong panahon ng kanyang tatay. Panahon ng kanyang tatay, panahon ng pandemonyum, habang naghihirap yung buong bansa, bastante yung Davao. 51 billion mga kababayan. Kaya pala niya Mr. Maravillas, nagnatanggalan
si Inday ng 650 million na confidential funds, talagang nagtantrums kasi sanay sila sa bumabahang pondo galing sa ating gobyerno. Ayan man lang po. We'll just wait sa sinasabing investigasyon na gagawin ng Congress batay mga kababayan sa sinabi ni Congressman Saldico. Kasi niya sobra-sobra. Titingnan natin niya kung ano yung implications nito. Ayos pa. Ayan man lang po muna ang short video natin. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.